Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Kailan po nabasa natin sa balita na di umano ay pinag-utos ng ating Pangulo na ang mga opisyal ng pamahalaan ay huwag nang magsalita tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Ibig po sabihin, ang mga opisyalis ng pamahalaan huwag nang magbigay ng kanilang mga kuro-kuro tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Well, of course, it is understood na ang sakop ng kanyang kautusan ay iyong executive department, sapagkat hindi naman po pwede na pagbawalan ang mga senador, lalo na yung mga oposisyon, na magsalita tungkol sa isyu. Una, sapagkat wala namang kapangyarihan ang Pangulo na utusan ang mga senador na huwag magsalita tungkol sa isyu ng West Philippine Sea, sapagkat ang Kongreso naman ay independent body from the executive department. Pero sa atin pong palagay, dapat ipag-utos ng ating Pangulo ang news blackout sa West Philippine Sea for national security reason. Bakit po? Sapagkat alam naman po natin na sensitibo ang isyu na yan, sapagkat pwede pong magsimula ang digmaan between China and the Philippines. At kung mangyayari po ang ganon, ay pwedeng maging mitsa ng World War III. Ano po ba ang dahilan kung bakit dapat magkaroon ng news blackout dito? Sapagkat kapag hinayaan po natin ang bawat o ang sino man, regardless of whether they are public officers in whatever capacity or ordinary citizens or the press, nagkakaroon po ng iba't ibang opinion na naihahayag direkta sa media, at nakakarating po ito siyempre po sa China. So, marami pong nagiging misinterpretations na ang labas tuloy nakikita ng ating kalaban, ng China halimbawa, bilang di antagonistic party, antagonist, na ang Pilipino ay hindi nagkakaisa. Hindi lamang po basta napakalungkot yan. Yan po ay napakasama sa tingin, hindi lamang sa China kundi sa buong mundo. Yung sinasabi
lalo na ni Carpio. Halimbawa po, ipinangangalandakan ng mga kritiko ng ating Pangulo na mismo ang Presidente ng Republika ng Pilipinas ay kakampi sa China at laban sa mga Pilipino. At isinusuko na ng ating Pangulo ang soberenya ng West Philippine Sea sa China. Yan po ay hindi magandang it does not project something good for the Philippines. On the contrary, that projects of the Philippines being the worst, not only to China but to the whole world. And this is a very sensitive matter na hindi pwedeng pasabugin mo sa buong mundo, lalo na sa kalaban. And take note, ang nagsasalita ay hindi naman isang pangkaraniwang tao lamang. Mga senador na kalaban ng Pangulo. The retired Associate Justice of the Supreme Court in the person of Antonio Carpio. At direktang sinasabi sa media na ang Pangulo is anti-Filipinos, pro-Chinese. So, hindi lamang po yan ay isang kahiyan. Yan po ay pagpapakita sa buong mundo na tayong mga Pilipino mismo ay hindi nagkakaisa. Naglalaban-laban tayo sa kung ano ang ating magiging polisiya towards China and about the issue on West Philippine Sea. Kaya po para matigil yung ganyang bad image building relative to a very, very important issue which involves national security, kailangan pong i-impose ang news blackout. Ipag-utos po ng ating Pangulo. Ang sino mang lumabag ay dapat mo may kaakibat na parusa. Ang dapat mo dyan mag-issue ng executive order ang ating Pangulo relative to the imposition of news blackout on the issue. Yung mga senador, they cannot be stopped. Members of Congress definitely cannot be stopped to talk about it within the session hall because they have that immunity. Pero dapat magbawalan silang magpa-interview sa media because of the imposition of the news blackout relative to the issue. Yan po ang ating isinusulong na opinion. Anyway, pinag-utos na rin naman ng Pangulo, perhaps verbally, sa mga opisyalis ng pamahalaan na huwag niyo munang magsalita tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kung ang mga nasa pamahalaan lamang ang pipigilan, mas lalo pong mapapasama. Bakit? Sapagkat ang sasabihin lahat ng mga kritiko ng Pangulo in public
ay hindi po makakounter ng mga tao sa pamahalaan who are supposedly with obligations to speak for and in behalf of the government because of the ongoing order prohibiting them to talk about the issue. So, kung itong mga tao sa pamahalaan ay pipigilan na magsalita tungkol sa issue, it is more proper and much better if news blackout should be imposed upon all, upon the media especially, under pain of penalty by reason of national security. Anyway, pwede naman pong gawin yan ng ating Pangulo kung ang dahilan ay national security. And definitely, the West Philippine Sea issue directly involves national security. That can be a valid ground for the imposition of the news blackout on the matter. So isinusulong po atin pong ipinararating sa kinaukulan na dapat po talaga magkaroon ng news blackout dito sa pamamagitan ng pagbabawal sa lahat, government officials, ordinary citizens, media, not to issue any comment about West Philippine Sea para ma-handle po ito ng tama at mapigi ng ating ng Executive Department under the direct supervision of the President. At mapigilan na itong mga adverse reactions, adverse opinion, lalo na on the part of Antonio Carpio, on the part of Del Rosario, on the part of the opposition senators. Otherwise, mapre-prejudice po ang ating foreign policies relative to this West Philippine Sea. Kailangan po na-impose immediately yung pagbabawal na yan para magsalita o para ang lahat ng all concerned ay huwag nang magsalita tungkol dyan sa West Philippine Sea. Only the President and his authorized representatives, the spokesperson of the President, the Department of Secretary of the Department of Foreign Affairs, and Secretary Lorenzana of the National Defense. Dapat sila lang po ang magiging source ng anumang balita tungkol dyan sa West Philippine Sea. Lalo na yung mga opposition senators, dapat pagbawalan po na magpa-interview sila sa media. While they can discuss it within, of course, the whole of Congress, that being their prerogatives, but never that they should issue any statement to the press. Otherwise, hindi po magkakaroon ng magandang resulta. Kaya inuulit po natin
we strongly recommend that there will be an imposition of the news blackout over the West Philippine Sea issue. Ang dapat pwede lang magsalita, the President, the spokesperson of the President of Malacanang, and the person of Secretary Roque, the Secretary of the Department of Foreign Affairs in the person of Secretary Locsin, and the Secretary of National Defense being involved directly in the preservation of peace and sovereignty, Philippine sovereignty within the West Philippine Sea. Another issue po na dapat nating pansinin. Pinag-utos din ng ating Pangulo sa mga LGUs executives na huwag na pong i-announce yung brand na gagamiting pangbakuna sa publiko para po hindi na makapamili ang mamamayan na babakunahan on that day. Sapagkat kapag in-announce po, sinabi nila na ang ibabakuna ngayong araw na to ay Pfizer. Ang lahat po nagpupuntahan kahit walang reservation, pumupunta po sapagkat gusto nila Pfizer ang maiturok sa kanila. So ano po nagiging resulta? Nawawala po yung health protocol sa sobrang dami ng tao. Yan po. Pangalawa, nagkakaroon po ng discrimination as to the other brands. Kaya pinag-utos po ng ating Pangulo na huwag i-pronounce publicly ahead ang mga bakunang gagamitin for the day. Ngunit nakakalungkot po na maraming mga local chief executives na nagsasabi na hindi pwede. Kailangan i-announce sapagkat karapatan ng mamamayan ang mamili ng bakuna na ituturok sa kanila. Una na po dyan, si Isko Moreno. Yung Marikina, narinig po din natin yan. At sa Nabotas, si Toby Chanco ba yun? Ngayon po, bakit hindi po kayo susunod ng mga LGUs? Unang-una po, ipinag-utos ng Pangulo yan. And the LGUs are under the supervision of the President through the DILG. So yung hindi nyo pagsunod, pag-announce publicly contradictory to what the President has ordered, yan po ay pagpapakita na kayo mismo ng mga LGUs ay hindi sumusunod sa protocol ng hierarchy of authority. Hindi po kayo sumusunod. That is a direct insubordination to your superior.
pangit po ang ipinakikita nyo sa publiko. Hayag-hayagan po na kinukontra ninyo ang Pangulo. Anong gusto nyong patunayan? Lalo na ikaw, Isko Moreno, na mas magaling ka kaysa Pangulo. Kaya hindi nyo sinusunod. Anyway, maganda po ang dahilan. Bakit maganda? In the first place, we can strictly impose the health protocol during the vaccination day. Una po yan. Pangalawa, alam naman po natin na limited ang supply. Limited po ang supply. Kaya nga, different branded ang ating bakuna sapagkat hindi lahat kayang supplyan ng Pfizer. We are just asking shares from different manufacturers for us to be able to have the volumes that we need. Kung lahat po Pfizer yan, wala nang magpapabakuna, hindi magagamit ang iba. Masasayang. Pagkatapos kulang naman ang Pfizer, so maraming hindi magpapabakuna. Alam naman natin na lahat ng brands na yan na pumapasok dito, effective yan. Because mayroong authorization ang DFA as to their effectivity. Dapat tayong kayong mga LGUs executives ang unang magpapatupad of non-discrimination as to brand. At magagawa lamang yan kung you will not be announcing as to what brands will be used for vaccination for the day. Pagpunta ng tao naka-schedule sa araw na yon, kung anong available brand, yun ang ituturok sa kanila. Iyon ang ituturok sa kanila. Sasabihin nyo, karapatan ng mamamayan na mamili ng brand. Kalukuhan yan. Paano ka makakapamili? Ikulang ang supply natin. Karapatan nilang malaman kung anong ibabakuna sa kanila. Under the police power of the state, that right you are talking about of the people can be suspended. Alam nyo yan. Kaya paluko-luko sa Pilipinas, ang yayabang nyo eh. Lalo na ikaw, Isko Moreno. Dahil sa politika, gusto nyo lang ipakita sa publiko na kaya nyo kontrahin ng Pangulo. O baka naman dahil talaga ikaw, Isko Moreno, lalo na ng Maynila. Baka naman talagang gusto mong patunayan na ikaw ay bata ni Jose Maria Sison. Kaya kinukontra mo ang Pangulo. Dahil sa politika para sumikat ka. Hindi tama. At the end of the day, it will be your constituents who will suffer in terms of shortage of Pfizer brand. Definitely kulang ang Pfizer. So kung i-announce mo yan,
na sa ganitong araw ang Pfizer ang ituturok. Lahat magpupuntahan yan. Nagkahawaan pa dahil hindi naman nasusunod ang health protocol. Tapos the other day, available na yung ibang brand. Walang magpapaturok. Kasi sasabihin pangit. Kaya dapat po, kahit yung pagbabalita ng media ng mga effectivity na yan, lahat yan effective. Otherwise, the DFA would not certify it for public consumption. Ang problema sa Pilipinas, ito sinasabi natin panay karapatan. Hindi alam kung paano gagamitin ang karapatan. Paano? Palaging namumulitika ang mga mayor. Gusto magpasikat sa kanilang constituents. Pero sa bandang huli, paano yung hindi ma-accommodate ng Pfizer? Hindi magagalit din sa inyo. At kung hindi magpaturok yan, magsasayang ang bakuna. Kaya nga pinag-uutos ng Pangulo kasi yun ang tamang gawin. Pagkatapos kokontrahin mismo ng mga mayor, mismo ng mayor ng Maynila. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Inuulit natin. Since there is that standing order not to announce the brand to be used for that day, dapat sundin yan ng mga mayors. Hindi po ito pangkaraniwang utos lamang. Mahalaga po ito sapagkat involved po dito ang tiwala ng mamamayan sa mga ibang brand ng vaccine. Kung magkakaroon po ng discrimination, mawawalan ng tiwala ang mamamayan sa ibang brand ng vaccine. At yan po ay prejudicial to the public interest. Sapagkat pag hindi po nagpaturok yan dahil walang tiwala sa isang brand, the threat of being contaminated of the virus, by the coronavirus, is highly present. Pangalawa po, kung hindi magagamit itong mga discriminated branded, malaking pera po ang masasayang. Pangatlo, yung risk ng hawaan on the day na nag-o-overflow ang mga gusto magpabakuna ng Pfizer at hindi mababakunahan lalo na. They are exposed on that very day of being contaminated with the virus na siya nating iniiwasan. Kaya po inuulit natin, mga mayor, lalo na ikaw, Isko Moreno sa Maynila, ipakita mo na role model ka. Mayabang ka Bakit? Gusto mo nang makilala dahil marami nagsasabi na presidentiable ka. With that attitude,
with your attitude being shown na kabata-bata mo, mayabang ka na, binabypass mo ang Pangulo, hindi ka karapat-dapat, hindi ka pa pang presidentiable. Dapat matuto ka mo ng sumunod sa authority. Ang DILG, boss mo. Ang presidente, boss mo. Ipinag-uutos. Tapos, in public, sasabihin mo na karapatan ng mamamayan ang pumili ng brand na ituturok sa kanila. They should be informed ahead of the vaccine that would be used for them. Pag sinabing hindi Pfizer yan, Seneca yan, galing China yan, hindi pupunta yun. Maghihintay ng Pfizer. Lahat maghihintayan. So, nawala na yung program. Nawala na yung priority. Nawala na yung system. Yan ang problema sa'yo, Isko Moreno eh. At saka ito si Toby. Magaling ka sana, pare ko. Pero, yung yabang mo rin. Gamitin yung talino mo. Alam ko, nakikita kitang nagsasalita Toby Chanko eh. Magaling ka. Ang problema, meron kaya tang gustong patunayan. Si Isko, magaling din to, mayabang lang. At saka, baka naman talaga ina-assert nito ang pagiging kaibigan niya kay Jose Maria Sison. Ganon din si Teodoro ng Marikina. Mr. Teodoro, alam, baka tao ka. Oo, talagang nakikita natin, concern ka sa constituents mo. Pero una dapat, ikaw ang dapat susunod ka sa boss mo, sa Pangulo natin, sa utos ng DILG. Inuutosan na kayo eh. Maganda naman ang dahilan ng utos eh. Di bali kung utos na walang kapararakan. Pero maganda yung utos eh. Para sa kabutihan, ba't hindi nyo susundin? So, pansamantala, atin pong binawakasan ang ating talakayan ngayong gabi. Inanyayahan po natin as a token of support na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, marami pong salamat at magandang gabi.